Hello pong muli mga katambay. Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Mano po. Dito po sa Tambayang Makabayan, komento po na inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. Ito pong putok na putok po ito sa mainstream media mga katambay. Itong drama o sinasabing parang scripted yata mga katambay. Talagang pangpamas po mga katambay ang naging hearing po sa Kamara sa ginagawa pong pandinig para po dito sa sinasabing demolition job o paninira sa mga Duterte, lalong-lalo na sa dating Pangulong Duterte, sa kanyang diniklara sa atin dahil nga laganap ang droga sa buong Pilipinas. Nagdeklara po siya ng war on drugs mga katambay at napakalaking tulong po sa buong Pilipinas, lalong-lalo po sa inyong lingkod. Sa akin po, sa aking mga kamag-anak at sa aking baryo, sa aking syudad, ay tumahimik po ang mga adiksyones at napakalit na po halos ng porsyento ng nung panahon na yon ni Pangulong Duterte sa aming lugar. Siyempre, ang droga ay hindi na kumakalat ng ganong katalamak. Pero sa kabila nun, yung sinabi rin po ni dating Pangulong Duterte, di po ba, no war on drugs, na napakarami pong gumagamit na narco, nagiging narco politics po, involve ang mga general, ang mga kapulisan, at ang mga lingkod bayan, di po ba? Mga mayors, di ba? May senador at marami pang iba. Pati ang kulungan ng mga panahon na yon ay nagiging gawaan ng droga. Kaya nga merong isang senador na na-involve dyan at nakulong pa mga katambay. Kaya lang, nung mapalitan ng administrasyon, yata, di umano, bigla pong nalinis ang pangalan. Pero ngayon, meron na naman po mga katambay, na-vlog ko na po ito nung nakaraan, di ba? Nagbalik, sumuko, at gustong linisin ang pangalan niya. Ito po ay ang mayor mga katambay, ang mayor po ng Iloilo. Dating mayor po ito ng Iloilo na si Jed Mabilog. Ngayon po, iba na po ngayon ang istorya mga katambay. Nabaliktad na po. Siya na po ngayon ang parang inapi po ng dating Pangulong Duterte at hindi nakakuha ng hustisya. Sa kabila ng napakarami pong issue rin ito mga katambay, lalo sa kapirahan. Pero pakinggan po natin ang drama at talagang hinihingkayat po ito. Saka talagang gustong-gusto po ito ng mga congressman, mga tambay, lalo sa Kamara. Yung mga ganitong issue na pagdating sa mga Duterte, hindi po yata planado ito Hindi planado, hindi scripted, at hindi demolition job ito mga tambay, lalo kay dating Pangulong Duterte. Ito ba, pakinggan po natin ang drama. Na humarap sa kamera ang dating alkalde ng Iloilo City. Dinetalye niya ang mga banta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang isama sa narco list nito nang walang basehan. Binanggit niya ring inimbitahan siya noon sa Campo Crame para utusang magdiin ng isang dating presidential candidate at isang senador sa droga. Pero nakatanggap raw siya ng tip na papatayin siya sa kampo. Nakatutok si Ian Cruz. Sana ang nadanasan naming paghihirap na durog, persekusyon, trauma, at saka walang-wala ay hindi po mararanasan ng iba. Putulin lang natin mga katambay. Yung sinabi niya hindi raw po maranasan ng iba. Yung durog na durog at hirap na hirap. Napakahirap. Paano po magiging napakahirap nagtumira nga po kayo sa abroad, sa ibang bansa ng 7 taon. 7 taon kayong nanirahan sa abroad, sa ibang bansa. Yung po ba yung nahirapan? At durog na durog, mga katambay. Meron po bang ganon? Na durog na durog. Sana po nakakulong kayo. Nakakulong kayo ng 7 taon. Sa Muntinlupa, yan, baka po pwede pa tayong sabihin na tayo hirap na hirap at durog na durog. Pero nanirahan ka sa ibang bansa, ang sarap ng buhay. Amerika, Canada. Tapos nakapag-Japan ka pa yata. Makatamay. Hirap na hirap at durog na durog ang kalooban. At kung wala ka itinatago, bakit hindi mo ipinagtanggol ang sarili mo? Di ba? Nung mga panahon na sinasabi mo hirap na hirap at durog na durog ka. Di po ba mga katambay? Siningit ko lang po. Ipagpatuloy po natin. Parang walang logic yung sinabi niya.
at mananaig ang katotohanan at hindi ang pamumulitika o personal na interes ng ilan. Hindi na napigil ni dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog ang emosyon nang humarap sa Quad Committee ng Kamara na nag-iimbestiga sa pogo, illegal na droga at extrajudicial killings. Dito, ikinuwento niya ang takot at hirap na dinanas sa loob ng 7 taon matapos siyang mapasama sa narco-list ni dating Pangulong Duterte. Isang listahan naglalaman ng mga pangalan ng mga kilalang public official na di umano ay sangkot sa illegal na droga, mga paratang na walang basihan, at kahit kailan ay hindi naman napatunayan. The mayor of Nagpakita pa ng mga video si Mabilog ukol sa lantarang pagbabantao mano sa kanya ng dating Pangulo. Hindi lamang po ito basta-basta pagbabanta. Kayang-kaya niya pong totohanin ito. August 28, 2017 daw, nakatanggap ng tawag si Mabilog mula kay PNP Regional Director Bernardo Diaz na nag-imbita sa kanyang makipagkita kay Noy PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa Camp Crame tanghali ng susunod na araw. Pero nakatanggap daw siya ng tawag sa isang di niya pinangalan ng police colonel. A PNP colonel called me and in a voice that sent shivers down my spine, literal po yun, warned me not to go to Camp Crame because my life was in danger. The fear that had been simmering now erupted. Soon after, at 6:32 p.m., my wife, Marivic, received a chilling text from a PNP colonel's wife. Do not proceed. There are 20 men surrounding your house, and if you go to Camp Crame, they will kill you. The terror was paralyzing. I couldn't believe it. My life and my family's life was hanging by a thread. Sa takot, nagpasya siyang magpunta sa Japan kinabukasan. Doon nakatanggap naman siya ng mensahe mula kay General Diaz para tawagan ng isang numero. I made the call and spoke to General Bato, who expressed his... Tingnan niyo po mga katambay. Talagang paano mo sabihin threat ang buhay mo, di ba? At nanganganib sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Talagang may nagbabantay pa sa iyo, di ba? Kung totoo po 'yan, bakit po kinabukasan nakalipad ka pa ng Japan, ang pamilya mo, nakaalis ng Pilipinas? Kung talagang may threat sa buhay mo, pamahalaan 'yan. Gaano na lang pigilan po kayo niyan? Kayang-kayang gawin ng Pangulong Duterte noong mga panahon na 'yon. Na pigilan po kayo umalis. Ilalagay na po kayo sa watchlist po ng immigration, di po ba? Parang walang logic di po ba? Parang scripted, binabasa at talagang makapanira lang at magamit po ng Kamara dito po sa binubuo nilang squad na ito, na committee na kasama lahat ng gusto ma-involve pati sa Pogo. Ngayon naman po, nagbabalik po na nanirahan sa ibang bansa ng mahigit 7 taon. At napakabilis umalis ng bansa. Ito po ba yung sinasabing napakabanta at threat ang buhay niya? Na napakabilis lumipad papuntang Japan na walang pumigil. Mga katamay, walang pumigil. kaya kung pag-aaralan niyo po yung statement niya, ewan ko po kayo po mga katambay, ano po ang sa tingin niyo itong statement na ito? Pagpatuloy po natin. He was talking to me in Bisaya. He told me he knew I was innocent, that I wasn't involved in illegal drugs, and he promised to help me. I told him I would finish my work abroad and return to meet him, but he urged me to be careful, repeating his pledge to help. Pero kasunod nito, may isa pang tumawag at nagbigay ng babala. Just after that call, my Philippine cell phone rang. This time, it was another general. His voice was grim. Mayor, do not return. Your life is in danger. The accusations against you are all fabricated. But if you go to Crame, you'll be forced to point fingers
to an opposition senator and a former presidential candidate as drug lords. Tinanong ng mga mambabatas kung sino raw ang mga ipatuturo sa kanya. You were told na you will pinpoint a certain former senator and a certain presidential. Is it Senator Maroas, former Senator Maroas? Yes, sir. Oh, is it former Senator Drilon, which is your cousin? Yes, sir. Oh, Kaya naman mula Japan, dumiretso na raw si Mabilog sa Amerika at nag-apply ng political asylum kung saan siya nag-self-exile kasama ng pamilya. Tumanggi naman si Mabilog na pangalanan ang mga police official na nagmagandang loob sa kanya, kaya ipinasulat na lang ito sa kanya ng mga mambabatas. Ang tingin ni Mabilog, politika ang ugat ng pagkakasali niya sa Duterte narco list. Probably, Your Honor, I would say that because the then Senator Frank Drilon is my second cousin, and number two is the former president got the lowest percentage votes all over the country in Iloilo. So Sinisiga pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni Diaz, De La Rosa at Duterte, pati na ni Drilon at Rojas. Sa aming panayam kay dating Mayor Ayan, napakinggan nyo po mga tambay ang pahayag po, ang scripted na pahayag ng isang napakabuti po at walang dungis, walang putik sa muka na isang mayor po ng Iloilo mga katambay. At talagang puro di umano mga katambay. Ang paratang niya po sa Pangulo, puro di umano mga katambay. Walang kasiguruhan. Kaya ito po, sa tingin lang po ni Kamanong, komento ni Kamanong, ito po demolition job po ito. Kasi kung talagang sigurado ka at talagang yung sinasabi mo ay may katotohanan, diretso po yan sa korte mga katamay. Korte po. Iko-korte mo yan. Yung sinasabi mong wala kang kasalanan, wala kang involvement at talagang ibinabalik mo yung kaso dahil pwede mong kasuhan yung nagbibintang sa'yo na walang katotohanan. Di po? Bakit lang po sa kamara nyo sinasabi yan? At lahat ho halos ng sinabi nyo, puro binabasa. Binabasa nyo. At puro walang kasiguruhan. Yung sinabi nyo lang na may threat ang buhay nyo, nanganganib ang buhay mo at ang buhay ng buong pamilya mo sa nakaupo nung panahon na yon kay dating Pangulong Duterte. Kiluag-luag mong nakalayas. Wala pang 24 hours. Nakaalis ka ng bansa, nakatakbo ka na kasama ang pamilya mo sa Japan at nagkadire-diretso na hanggang sa nakapunta ka na ng Amerika, Canada at nanirahan na ng hindi bababa sa 7 taon. Yun po ba ang nanganganib ang buhay? At yun din po ba ang hirap na hirap? Gipit na gipit. Talagang hirap na hirap ang kalooban. Ganda-ganda ng pangangatawan, mga katamay. Lusog-lusog. Kiyaman-yaman ng itsura. Di ba? Ganyan po ba ang taong talagang hirap na hirap at talagang gipit na gipit? Lalo ang kalooban, mga katambay. Ubod ng yaman. Hindi nga maipaliwanag nga po, di po ba? Ang yaman nito. At ang sinasabi po nga, napakalaking mansyon, mga mansyon ng tahanan nito, mga katambay. Mansyon. Ang makakasagot po niya, yung mga kababayan natin sa Iloilo. Anong klaseng mayor po ba ang Jed Mabilog sa Iloilo? Kung meron po tayong mga katambay na taga Iloilo, totoo po ba na may involvement ang inyong mayor? Di po ba? At hindi po maglalakas loob ang dating Pangulong Duterte dahil talamak na talamak ang droga nung panahon na yon. At nagagamit po at nagiging narco-politics na ang ating bansa. Nagagamit na ng lahat. Financier ang mga drug lord, nagiging financier po ng mga politiko. Di po ba? Ginagamit sa politika ang pera. Di po ba? Kaya dito po sa ginagawa po ng isang mayor, mga katambay, alam na po ng mga Pilipino ito. At sino ang pagkakatiwalaan mo? Yung mayor o ang dating Pangulong Duterte na wala man lang involvement sa malalaking korupsyon na makalkal ang mga kongresista, ang Senado, ang Kamara,
walang korupsyon, nananatiling simple. Simple ang buhay. Walang mga mansyon. Walang naglalakihang mansyon, mga katambay, ang dating Pangulong Duterte. At walang magagarang sasakyan. Walang mamahaling sasakyan katulad ng mga congressman. May mga sasakyang hindi bababa pa yung iba sa 20 million, mga katambay. 20 million, 15 million ang mga sasakyan ng mga congressman yung iba. At diyan karamihan, di ba? Mga luxurious ang mga sinusuot, mga gamit. Mga katambay, ikumpara mo sa dating Pangulong Duterte. Kung manamit, parang simpleng-simple lang. Paulit-ulit ang kanyang mga damit, mga katambay, halos. Tapos itong mga ito, paniniwalaan mo, yung mga statement na ito, na i-involve mo sa ganito, sa pogo, sa war on drugs. Dahil ito po scripted. Sa tingin ni Kamano, scripted po ito. Kasi nakita na po natin ang pattern kung ano po ang ginagawa nila. Demolition job. Ano po nangyari kay Kibuloy? Di ba? Nadampot na po. Nasa kulungan na si Kibuloy. Ano po ang sinunod nila kay Kibuloy? Para gawan po ng pugante. Naging pugante na po si Roque. Dahil hindi rin po umatin sa kanila. Ngayon, si Pangulong Duterte naman ang puspusa nilang tinatrabaho, mga katambay. Dahil si Senator Bato at si Senator Go ay may immunity po yan bilang senador. Hindi po nila basta-basta magagalaw yan. Dahil nga sa Senado po may mga immunity po yan. Ang dating Pangulong Duterte, sa tingin po ni Kamano, komento ni Kamano, yan po ang target nila ngayon. Para po masabing pugante na rin. At talagang mapunta po sa kulungan dahil nga sa dami po ng bintang. Puro di umano ang kanilang mga pahayag. Napakarami na po nila kinumbida riyan, mga katambay. Di ba? Meron pang mga kinumbida yan. Mga nakakulong. Ginuha na rin po nila mga magpapatotoo, mga katambay. Di ba? Itinuturo din po, idinidiin din po itong mga sinasabing mga nakakulong. Di ba? Mga resources po nila ito. Yun daw po ang malaking magbibigay na ebidensya na talagang kriminal, mamamatay tao. At ang dating Pangulong Duterte, mga tambay. At marami raw po itong pinatay. At meron pa rin sila kinumbida dyan. Isa pong Police Colonel Espinido. Kaya lang, nalintikan po sila. Dahil imbis na makuhanan nila ng idiin ng dating Pangulong Duterte, ang nadiin pa yung mga pulis. Di po ba? Ano sinabi ng dating koronel? Ito po active pa naman koronel, mga tambay. Pero ano pinasabog niya? Ang pinaka-problema ng bansa ay kapulisan. Sila ang pinaka-biggest crime group sa bansa. Di ba? Imbis na si dating Pangulong Duterte ang idiin, ang nadiin pa ang PNP. Di ba? Ngayon naman, isang mayor ng pinsang buo o ikalawang pinsan ng dating senador Drilon, mga katambay. Ito po talagang kritiko po ito. Kritiko po ito ng mga Duterte, mga katambay. Ang grupo na Drilon, di ba? Kasama po diyan sila, Trillanes, sila De Lima, sila Rojas, sila Aquino, at yung isang attorney pa, mga katambay, di ba? At napakarami pa na talagang kritiko na ayaw na nila makabalik ang dating Pangulo, ang Duterte, lalo ang BP Sara. Kasi ang BP Sara tinatrabaho rin sa Kamara. Meron din pong nagtatrabaho dyan para ma-impeach ang Vice Presidente. Dahil ayaw na nga nila. Dahil yung ginagawa nila ngayon ay hindi nila magagawa sa Duterte yan. Dahil never nilang nagawa sa Duterte, lalo sa Kongreso, yung institusyon ng Kamara at ng Senado na napakalalaking pera ang ipinapatong nila na extraordinary sa bawat ahensya dahil pinasabog po yan ni Vice President Sara Duterte yung napakalaking korupsyon, bilyon-bilyon. Never nilang nagawa yan. Hindi nila nagawa ng 6 na taon yan kay dating Pangulong Duterte itong mga congressman. Kaya hindi nila nanaisin makabalik.
Hindi nila nanaising makabalik ang isa pang Duterte sa palasyo, mga katambay. Pero kasi ngayon, nagagawa nila lahat ang gusto nila ngayon. Nagagawa nila. Lahat ng mga politiko kayang gawin. Dahil ang nakaupo po ngayon ay walang pakialam. Wala po siyang pakialam sa korupsyon. Wala po siyang pakialam kung maubos man, makurap ang pera ng taxpayer. Wala po siya. Hindi po siya nakatutok dyan, mga tama. Iba po ang tinututukan ng Pangulong Marcos. Komento ni Kamanong, yung isa nga lang sinabi niya, dalawa niya nga lang sinabi hanggang ngayon. 2 taon na. Yung tutugisin ang mga smuggler sa ating bansa. Tutugisin! Ano po nangyari? Naipako na lang po. Hanggang salita na lang. Pati yung droga. Ang droga daw, nanggagaling pa raw sa ibang bansa, nakakapasok. Tutugisin din. Ano po nangyari? Lalong lumala at dumami ang droga sa bansa. Kakatugis. Kakatugis po ng isang presidente na mayroon talagang bayag, mga katambay. Di ba? At yung sinasabi nating mga korupsyon, ano tutugis mo sa isang presidente, komento ni Kamanong, na wala naman napapatunayan. Yung sinabi nga lang mga smuggler eh. Di ba? Hanggang ngayon, smuggler pa rin eh. Di ba? Yung sinabing droga, droga pa rin eh. At lumala po ang droga sa ating bansa, lalo po sa amin. Sa amin po, lumala na naman ang droga. Nagkalat na naman po mga adiksyonez, mga katambay. Nakakalungkot lang po. Pero, talagang ganun ang buhay, mga katambay. Yung gumawa ka na mabuti sa bansa mo, tapos meron kang kasama na institusyon na katulad ng Kamara at Senado na wala po yatang ambisyon sa buhay kung hindi, magkamal ng isang damukal na salapi galing sa taxpayer. Nagpapasasa po yata sila, di umano, sa pera ng bayan. Kasi ngayon, para pong buffet ngayon, buffet po kung gumawa po sila ng pera yata dito sa 2 institusyon na ito. Di po ba? Kaya lang, ang taong bayan gising na gising na. Sino ang paniniwalaan ng taong bayan? Ito pong nagdrama na script, binabasa ang kanyang pahayag, ang paninira niya sa dating Pangulong Duterte ay naka-script. Hindi po ito uubra sa korte, mga katamay. Never po itong umubra itong mga ganitong akusasyon kay dating Pangulong Duterte. Kung yung ganitong klase lang mayor na si Mayor Mabilog, na binabasa niya yung kanyang statement, na hirap na hirap pang tumbukin dahil wala pang kasiguruhan. Malabong-malabo sa sabaw ng pusit. Yun ang sabi ni convicted na si Franz Castro ng child abuse. Si Pusit, mga katambay. Yung mga ganitong akusasyon. Dahil ito po, nakita na po natin ito. Itong ginagawa ng Kamara na pamumulitika, demolition job. Ngayon, mayor naman po ngayon ang kinaagat. Kasama po ang mainstream media, mga katambay. Kasama ang mainstream media. Kaya lang, ang mga Pilipino hindi na naniniwala halos sa mainstream media. Di po ba, mga katambay? Ang pinaniniwalaan po ng mga Pilipino, yung nagawa kung paano magtrabaho ang politiko. Ano po ang natrabaho ng mga politiko natin ngayon magmula sa institusyon ng Kamara at Senado? Mga katambay, mga kababayan, ano po ang ginagawa? Ikumpara nyo po sa Duterte. Kay Vice President Sara na nga lang, nangunguna sa lahat ang kanyang programa. Sa pagtugon na nga lang ng sakuna, laging hindi mo siya mauunahan ang kanyang opisina. Hindi katulad ng opisina ng Presidente. Yung nangyari sa Davao del Norte, di ba? Kung hindi nagkakamali si Kamanong, bago dumating ang tulong, kailangan mag-meeting muna. Pag-meetingan muna, mga katambay. At iniintay muna yung pangangailangan nung naapektuhan ng sakuna. Hindi katulad ng Vice President, nahandyan na agad ang tulong kahit limitado lang. At yung mga programa niya nakakatulong. Kinikitil, mga katambay, kinikitil. Dahil nga nakikita nga natin ayaw ng mga politiko na ito na gumagawa yata ng hindi maganda sa gobyerno. Ayaw na nilang magkaroon ng isang Duterte. Kasi hindi kasi sila sanay. Hindi kasi sila sanay ng hindi yata nakakurap sa gobyerno. Dahil
Pagdating kasi sa mga Duterte, hirap na hirap silang mangurakot sa mga Duterte. Di ba ba? Hirap na hirap. Kasi tinitingnan lahat ni dating Pangulong Duterte yung mga proyekto. Yung mga proyekto. Naka-hands-on po doon ang dating Pangulong Duterte. Kaya hirap na hirap po sila mangurakot, mga tambay. Pero ngayon, napakadali po. Napakadali. Napakadali po sa bagong Pilipinas, mga tambay. Kasi hindi naman po naka-hands-on po eh. Hindi nakatutok sa pera ng bayan ang Pangulo. Iba po ang hilig ng Pangulo. Iba ang kanyang hilig, mga katambay. Nakita po natin. Sona pa lang. Pagkain pa lang. Hindi na bababa sa 20 milyon. Di ba? Birthday pa lang. Hindi bababa sa 100 milyon. Birthday. Biyahe pa lang. Biyahe ng biyahe. Manood ka lang. Sobrang biyahe, di ba? Manood ka lang ng car racing, ng F1. Hindi rin bababa sa napakalaking milyones ang pinagkakaabalahan. Di ba? Kaya ngayon, sagana po ang institusyon po ng Kamara at Senado, mga katambay. Dahil napatunayan na po yan ni dating Pangulong Duterte at ni SAS. Yung dalawang institusyon na yan ay sobrang spoiled po. Talagang sikreto po ang pondo niyan. Sikreto, hindi po alam ng taong bayan ang gaano kalalaki po ang pondo niyan at kung paano po nila ginagastos. Wala pong mga resibo yan, mga katambay. At sila lang po ang gumagawa. Sila lang din po gumagawa ng pondo nila. Itong dalawang institusyon na ito. Wala pong public hearing yan. Walang public hearing. Kaya, paano mo paniniwalaan mag-imbestiga? Hindi naman din nila trabaho yan. At yung kanilang kredibilidad, paniniwalaan ba ng taong bayan yung kredibilidad ng mga ito? Na maraming sikreto, marami itinatago sa taong bayan, tapos sila yung mag-iimbestiga ngayon? Di po ba, mga tambay? Yung hindi na nila trabaho, tinatrabaho pa nila. Trabaho na ng korte yan. Pero ayaw nilang dalhin sa korte. Bakit? Mawawalan sila ng media mileage. At hindi nila magagawa yung plano nilang scripted na demolition job sa mga Duterte. Never nilang magawa yan. Yung pamumulitika, pag dinala na nila sa korte yan, di ba? Kaya yan, planado po yan. Sabi ko nga, komento ni Kamanong, kumpleto po yan. Meron pong scriptwriter dyan, may director, may mga artista, mga tambay. At siyempre po, hindi mawawalan po dyan ng mga cameraman na andyan ng media. Di ba? Kaya nga pag sinabing light, camera, action, ayan na po. Napapanood na po ng mga Pilipino yung isang pinikula na scripted, mga tambay. Nakita niyo po ngayon, yung kinuha po nila artista ngayon. Napakagaling. Umiiyak pa, mga tambay. Umiiyak pa habang binabasa yung kanyang script, mga tambay. Komento na inyong lingkod. Ano po masasabi niyo, mga katambay? Dito po sa ginagawa po ng katiwa-tiwala pong mga congressman sa ating bansa. Katiwa-tiwala, mga katambay. At katiwa-tiwala din po yung kanilang inimbitahan na isang mayor mabilog. Katiwa-tiwala din po, mga katambay. Muli po, si Katambay Manong, nagpapasalamat po sa nakagusto po na ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po sa nagla-like, share, and subscribe at sa mga nagko-comment. Maraming salamat po, mga katambay. Sa muli po, ingatan nawa. Bye-bye.